Mayado ang isang OFW mula Amerika dahil may nagnakaw ng mga padala niyang nilagay sa balikbayan box. Pinutas pa raw ang kahon para makuha ang laman. May live report si Chino Gaston. Chino? Yes, Susan, bukod sa laglag balagang, may iba pa ng modus operandi sa mga paliparan na nambibiktima naman ng mga pauwing balikbayan at ang target ang nakaugalian ng mga dalhin sa balikbayan box. Lungkot at panghihinayang ang sumalubong kay Maven Castillo sa kanyang pagbalik sa Pilipinas pagkatapos ng higit isang dekada sa Amerika. Nitong nakarang linggo, dumating siya sa bansa lula ng isang connecting flight ng China Eastern Airlines mula Shanghai sa China. Pagkuha niya ng kanyang 3 balikbayan box mula sa NAIA Terminal 1, may mga butas na ang mga karton at may nawawala pang mga gamit sa loob. Sa mga litratong kuha ng kasamahan ni Maven, tila pinunit ang mga karton, mga lata ng isang kilalang uri ng luncheon meat, pabango, bag at wallet na nagkakahalaga ng $500 sa kabuuan ang nawawala mula sa mga karton. Pero higit pa raw sa halaga ng mga nawala ang pagkadismayang nadarama ni Maven dahil kapwa Pilipino umano ang gumawa sa kanya nito. Pinayuhan siya ng mga tauhan ng NAIA na maghain ng reklamo, pero dahil wala nang dahil 8 pahina ang complaint form at higit 20 oras na siyang bumibiyahe mula nga sa Estados Unidos, hindi na lang nagreklamo si Maven. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, ang may pananagutan dito ay ang airline company. Ayon sa tagapagsalita ng MIAA na si David De Castro, tauhan ng airline ang nag-handle ng mga bagahe. Sinubukan ko na ng GMA News ang pahayag ng tanggapan ng China Eastern Airlines pero sarado ang kanilang mga opisina sa airport at wala ring sumasagot sa kanilang office landline. Ayon ng mga otoridad, masalimuot man ang proseso, magreklamo pa rin kapag may nawawala sa inyong mga bagahe para agad maimbestigahan ng insidente ng airline habang naroon pa ang mga taong nagbaba ng iyong bagahe mula sa eroplano. Susan. So, Chino, parang nung dumating siya dito, kasabay niya yung bagahe. So parang nakakalungkot nga naman na kasabay mo yung bagahe pero nung makuha niya, eto na, may butas na at may mga nawawala ng laman. Tama ka dyan, Susan. No? Yung medyo kasi pwede ring pag-isipan na pag-transfer nung nag-connecting flight sila sa Shanghai. So pwede silang doon din nangyari yung pagpunit. Pero ang paniniwala nung biktima ay kung punit na ito, edi nagkalaglagan sana itong kanyang mga bagahe habang tinatransfer from one airplane to another. At doon na rin sa pag-akyat sa conveyor belt, papaakyat ng aeroplano at syempre pagbaba. Kung punit na ito, bago pa man sumakay o noong lumipat na aeroplano noon sa China, nagkanda-kalat-kalat yung lahat na gamit. Pero yung sinasabi niya, hindi naman kumalat yung gamit, dito na lang niya nakita na punit na yung karton at hindi naman kumalat sa conveyor belt. So ibig sabihin, ang kanyang paniniwala ay dito ginawa yung pag-boot at malamang sa hindi, Pilipino daw ang gumawa nito. Oo, so Chino, ano na ba? Final na ba na hindi na siya magrereklamo, hindi na niya hahabulin yung mga posibleng dapat maragot dito sa nangyari sa kanyang bagahe? Mukhang hindi na, Susan. Kausap natin siya kanina at sa kanyang binigay na panayam nga. Maliit naman na halaga daw talaga yung $500 no, tinatayang halaga ng nawawala. Pero yun lang nga, hindi nga daw siya naniniwala dati sa ibang mga report no, na binibigay ng kanilang na ating mga kababayan o nire-report doon sa Filipino community na nagkakaroon nga ng nakawan. Dahil mas pinili niya raw na paniwalaan na mabuti pa rin o maganda pa rin ang loob talaga ng mga kapwa niya Pilipino. Pero yun na nga, hindi niya daw talaga inaasahan na mangyayari sa kanya at dismayado daw siya. Yun talaga yung malaki daw talagang dagok o parang realisasyon sa kanya na higit pa doon sa nawalang halaga ng gamit at mga pasalubong ay ang kanyang pagkadismaya na nararamdaman na totoo nga yung mga balita na nagkakaroon nga ng nakawan dyan sa ating mga paliparan. Maraming salamat, Chino Gaston.